So, good day guys. So, for today's video, ang i-discuss naman natin is about Revit families. So, ano ang Revit families? Una, ito is yung mga objects o ito yung mga files na niloload natin at ginagamit natin dun sa project natin sa Revit. So, mag-open tayo ngayon ng bagong families. So, ito, new. Then, makikita nyo, nandito yung iba't ibang types ng mga families na pwede natin gawin. Merong bundle staircase for, saka yung iba pa. So, ang gagawin lang natin muna is yung generic model. So, click lang natin to, then open. So, once na nakapag-open na tayo, so dito sa ating video ngayon, ang gagawin lang siguro natin is isang simpleng Revit family. So, ang gagawin ko na lang muna is isang sample table. So, furniture. So, ang una kong gagawin is pagka-open ko ng i-check muna natin is yung units. Ang command ng units is UN. So, i-check natin dito. Depende na lang kung ano yung units na ginagamit mo. So, sa akin kasi, ang ginagamit ko is millimeter. So, nakaset naman dito sa length is millimeter. So, dito, palitan ko na lang din siya ng millimeters. So, once na na-set na natin yun, pwede na natin siyang simulan. So, check ko lang muna yung cost per square meter, saka yung ibang details dito. So, pwede naman natin ulit baguhin to in case na may gusto kayong baguhin. So, okay na yan. Kasi ang pinaka-importante sa akin is yung length sa distance. So, okay natin to. Then, ang gagawin natin is table. So, ang gagawin ko muna is yung simple na shape lang. So, sample square na table ang gagawin natin na furniture. So, ang una nating gagawin is yung reference plane. RP. Ang command niya is RP. So, isi-set ko lang to para dito ko mamaya papakapitin yung mga dimensions. So, gawan ko lang din dito sa kabilang, sa taas na part, saka sa bottom ng reference plane. So, once na na-set natin to, gagawa na natin siya ng dimension. So, DI, dito sa gitna, and dito. So, mapapansin nyo yung sukat niya. So, ang gagawin ko dito, equal. Para makikita nyo mamaya, pag in-adjust natin, equal siya from the center. So, ang next natin is ito ng total niya. So, ang gagawin ko dito, click ko to, then, para na-adjust yung size niya is dito sa label, yung parameters. Create parameter. So, click lang natin to, then, family parameter siya, then, name niya is length. Then, okay. So, mapapansin nyo, meron na siya dito. Then, dito din sa kabila, lagyan din natin siya ng dimension. So, equal din natin siya. Kasi pag hindi natin to unequal, possible na pag nag-adjust na siya ng size, hindi pareho yung magiging distance from center. So, dapat lagyan natin itong equal kung gusto natin na pag nagbago ng size is equal yung from the center. So, kuhaan ko rin lang din to ng sukat. Then, ang gawin naman natin dito, parameters din. Create, ang lagay natin is width. Then, okay. So, mapapansin natin, meron na tayong length and width. Then, dito, sa may upper part,
makikita nyo yung family types niya. So, i-click lang natin yan. So, dito na makikita nyo yung length and width. Meron na siya. Kanina, nung wala pa yan, hindi natin makikita. So, sample, gawin natin to 2,000 by 2,000. So, remove ko lang siya dito. Then, apply natin. Makikita nyo mag-a-adjust siya. Yan. Mapapansin nyo, naging 2,000 siya. So, ganun lang yung purpose nun. So, bakit natin ginawa yung ganito? So, ang ano kasi nito, para yung table na nagawa natin mamaya, adjustable siya pag niload natin siya sa project. So, ito na yung mismong shape ng ating table. So, lagyan ko lang siya counting design, sample. Lagyan ko lang siya dito ng 150. Then, 150 rin dito. May offset siya na 150. Then, lalagyan ko rin siya ng dimension. So, ang gagawin ko dito, i-name ko naman siya ng tabletop frame. Tabletop frame. Okay. So, ito na yung para mamaya makikita niyo yung gamit mo. So, yan. After nyan, mag-create na tayo ng shape niya. So, create extrusion ang gagamitin ko. So, sa extrusion, then click natin siya. So, gagawa natin siya ng shape. I-trace natin yung ginawa nating reference line. So, mapapansin nyo, yung outer part muna yung i-trace ko. Then, after matrace nyan, ang need natin gawin, ilock natin tong lahat ng sides para sumusunod siya dun sa reference line pag binago natin yung size na width at length. So, lock lang natin yun. So, i-check muna natin siya. Pagka-finish niya, so, lagyan ko lang siya ng color para so, makikita nyo dyan. Pag binago ko to ng 2.5 by 1.5, then okay natin siya. Mapapansin nyo, nag-iba na yung shape niya. So, yung reference plane, pinakapit natin itong object na extrusion na pag tinignan natin siya sa 3D, ito yun, yung mismo parang box na siya. Para may shape siya mismo. So, para siya, nag-a-adjust rin. Kaya natin siya nilock doon sa loob kanina. Kasi pag hindi natin to nilock, hindi siya susunod doon sa shape na sinet natin. Doon sa dimension. So, next part, nilagyan ko kasi dito sa loob ng isa pang reference plane, reference line. So, may gagawin ako kasi ang gusto ko is yung table natin, glass yung gitna. So, yan. Ilalak ko rin siya. Then, okay. So, mapapansin nyo, butas na yung gitna. So, mangyayari nyo, pag sa 3D, ito na siya. Then, next natin, gagawa ulit ako ng extrusion. Create, dito sa may upper left. Then, extrusion ulit. Then, ang gagawin ko, so maliit yung nagawa kong shape, no? I-align ko lang, align siya, AL, dito sa reference line. Click natin siya. Kasi, pag nilagay agad natin siya dito sa minsan kasi na-align siya is dun sa object na minodel nating isa. So, mas maganda, i-align natin siya dun sa mga reference line. Mas magandang dun natin i-align para sumusunod talaga siya dun sa parameters na sinet natin. So, align ko lang siya dun sa reference line. Then, ilock natin. Itong sa baba, ilock.
So then, isa, lock din sa taas. So once na nakalock yan, mapapansin nyo, then finish lang natin yan. Ito na siya. So, may dalawang objects na tayo. Then, since table yan, pupunta tayo sa section. So, dito na lang tayo sa front view. Then, mapapansin nyo, nasa baba siya. Then, ang gagawin nating sunod is yung height naman ng table natin. So, RP ulit tayo, reference line. Then, DI, dimension. So, isiset natin to na table height. Height na lang height. Yan. Then, itong reference line, i-rename lang natin to top. Then, i-click natin tong dalawa nating minodel. Pick work, edit natin yung work plane niya. Then, edit work plane. Ang iset natin is yung top. Then, okay. So, mapapansin nyo, nasa taas na siya. So, pag tinignan natin siya sa section, nandun siya sa taas. So, bakit siya? Kasi, dito na natin siya pinakapit sa top na reference line. So, dun na siya nakakapit na plane. So, ganun din gagawin natin dito. So, edit lang natin siya. Edit natin work plane. Then, top. So, parehas na ulit silang magka-align. So, ang sunod natin gagawin is yung thickness naman ng table natin, yung sa top. So, RP, maglalagay tayo ng pangalawang reference line dito, DI. Then, ang i-name natin dito is thickness. So, ang gagawin natin, itong pinakang labas natin na minodel na isang part, kung sa 3D siya, ito, doon natin siya papakapitin sa thickness. So, ito, may arrow dito, i-drag lang natin siya papunta doon sa reference line. Then, ilalak natin siya. Okay? Then, ang next natin, may isa pa tayong reference line, RP. Ito naman is yung magiging thickness ng ating nasa loob. So, ang bala ko kasi ito ay glass. Tapos, wood yung nasa tabihan. So, lagyan lang natin ng dimension yan. Then, after nyan, set natin na glass thickness. Then, okay. Then, same procedure, i-drag lang natin itong arrow na to dun sa glass thickness na reference line. Then, lock. So, yan yung sa glass natin. Para mamaya, pag nag-set tayo ng material, okay na siya. So, makikita natin yan, mas manipis siya dito. Yan, sa section. Mas manipis siya. So, mamaya, isi-set natin yung mga sukat ng table natin. So, next natin is yung sa paa naman. So, ang next natin, para sa yung mga paa niya, gagawin natin dito sa top view. So, dito sa top view natin or ating plan view, maglalagay naman tayo ng para sa ating positioning ng paa ng table natin. So, una, ikakopy ko na lang to, then magsiset lang ako dito ng reference line pala. Then, ang isusuwat ko sa kanya from the edge is siguro gawin ko na lang na 50. So, ito, isiset muna natin siya na 50. Depende sa gagawin natin. Pero, dito sa gagawin ko, 50 na lang muna. Makikita naman natin mamaya kung ano yung itsura niya.
So, set ko lang lahat ng side. Mag-copy tayo from the edge ng 50. So, dito rin. So, pag na-set natin yan, lagyan lang natin ng dimension. So, tandaan nyo, yung dimension na to, hindi dapat natin mailagay din dito kasi meron ng nakaset na parameter para doon. So, dapat hindi man magdoble yung mga dimension or parameter natin. Then, ito, i-rename lang natin na table support. Location. Yan. So, okay natin yan. Then, next, kung makikita natin to sa section, so, mapapansin nyo, nandito na siya. So, ang sunod natin is, ang gagawin ko na lang din is extrusion nung para sa paan niya. So, dalawa kasing choice natin, either by extrusion or yung by model line. So, ang gagawin ko muna is by model line. So, punta lang ako ulit sa plan view natin. Dito, sa plan view. Then, magdodraw ako dito ng rectangle or below. So, extrusion, circle, then dito sa gitna ako mag-base. Dun sa gitna natin. Then, pagkatapos dito, mapapansin, pag click natin, mapapansin nyo may dimension siya dyan. So, i-click lang natin yan. Then, ito, iset natin na table support size diameter. So, masyadong malaki yung 50 na diameter. So, gawin lang natin yung 100. O siguro 50 yung mismong overall. Ay, sorry. Radius pala to. So, dito natin siya pwedeng i-check lang natin yan. Then, pwede natin siyang i-rename dito. So, ito radius. Edit lang natin. Radius pala, hindi diameter. Radius. Then, mapapansin nyo, naka 50 siya dito. So, pwede natin itong gawin na 25. So, ito na yung sa paahan niya. So, mapapansin natin, pag punta natin sa section yan, ito na siya. So, ang gagawin lang natin dyan, i-drag lang natin papunta sa thickness or i-align natin. So, igigitna ko muna para i-align ko siya dito sa reference level na then lock. Tapos, yung sunod is dito sa thickness na isa ng table mismo. Then lock. So, ganun din yung iba. So, ang gagawin lang natin is sa reference level, same lang, create, extrusion, circle, then click natin din yung parang para sa dimension niya. Then, since may nagawa na tayong parameters dito ng radius, click lang natin tong dimension din dito sa may label, hanapin lang natin yung radius. Ito. So, automatic na siyang nagbabago kasi nakaset na yung parameters. Then, i-check lang natin yan. Balik tayo sa section.
So, ito siya. I-align lang natin siya dun sa thickness. Then, lock. So, dito sa baba, i-extend ko lang muna para mas sure ako na nakakapit siya sa level. Then, lock. So, mapapansin nyo, sa 3D natin, ito na siya, may pan na siya. Yung ating table. Then, next. So, ito pala, mapapansin yung pangit pa niya kasi nga, hindi pa maayos yung mga sukat nitong table natin. So, mamaya natin ibabaguhin yan once na na-set na natin yung buong parameter. The next, yung dalawang paahan pa dito, pwede natin gawin, i-copy lang natin itong dalawang. So, balik tayo sa plan. Then, click lang natin yung dalawa. Then, CO. As position natin dito. Then, pagka-copy natin, i-double click lang natin para ma-check natin kung nakaset yung parameter mo. So, dito kasi, hindi ko sure pa kung susunod yung paahan. So, para ako makasigurado, ita-trial and error natin mamaya siya. So, ito muna, click ko lang, then, sa left view, i-align lang natin muna siya. So, i-drag ko lang muna. Then, i-hide ko itong nauna. Then, align ko siya. Then, back. Lock. Then, yung isa naman, itong isang side. Natin ko lang siya. So, kaya ko siya inaalis para alam ko kung alin yung i-align ko. Kasi magkatapat yung dalawang pa. Hindi natin ma-determine kung alin yung i-align natin. So, i-hide ko muna. Then, align ko lang to. Lock. So, okay na siya. So, ang isang magiging problem natin dun is if susunod tong apat na paa dito sa sinet nating table support na location. So, i-check muna natin. Kasi pag hindi, ang gagawin ko muna is by extrusion forms na yung square na paa. Kasi ito circle. Try natin location. Yung length, gawin natin 2,000. Oh, sumusunod siya. So, ibig sabihin, nakakapit na tong paa natin dito sa reference plane. So, maganda ang na-set natin na maayos. So, ang next na natin yan is siset na natin yung mga parameters nito. So, ang height natin, so, tabi ko lang dito. Ang height kasi ng mga table mostly is 750. Then, yung glass thickness natin is gawin na lang natin 1 cm or 10 mm. Then, ang length ng table natin 2 meters. Then, ang width, sabihin natin 1.2 or 1.2 mm. Then, ang thickness natin is 50. Then, yung parang frame natin itong sa tabihan, gawin natin 100 lang. Then, apply natin. So, ito na yung magiging table natin. Napansin nyo, sumunod siya. Kasi, naset natin na maayos yung parameter. So, ang next natin, gagawin na natin is yung material. So, dito, manage. Then, materials. So, magsiset lang tayo ng dalawa. Yung glass, saka yung mismong material ng buong table frame.
support niya and yung mismong top table. So ito, create new material, then right click natin yung mouse, then rename. Sabayin na natin table, material. Then okay. So isa pa, palitan muna natin siya ng appearance, then ito, replace this asset. So piliin natin is yung wood material. So itong pangalawang folder, i-down lang natin yan, then wood. So kahit alin dito, pili na lang kayo ng gusto niyo. So ito na lang nasa unahan ang pipiliin ko. Then sa graphics, i-check ko lang to, then okay. Then ang next, yung glass naman. So create new ulit, rename, underscore glass. So kaya may underscore siya para mabilis ko mahanap, kasi pag may underscore, dun agad yan sa taas. Kita. So replace lang natin yung asset niya. Then hanapin natin yung glass. So glazing. Pili lang tayo dito na magandang klase ng glass. So ito na lang. Blue, green, singlet. Then check lang natin. Then okay. So after nun, maset natin yung material. I-click na natin yung mga objects na paggagamitan natin ng material na yun. So create ko lang itong mga to. Select ko. Then dito sa material, by category. So para na-edit din siya, click lang natin to. Then new parameter na table material. Ayan. Okay. Then, itong magiging glass natin, same lang din. New parameter, then glass material. Then, okay. Then, dito natin siya babaguhin sa family types. Then, nakikita nyo, materials and finishes, nandito na siya. So, doon na natin hanapin yung mismong material natin itong dalawa. So, cancel ko muna. Glass material. Click lang natin to okay. Then, itong table material. Select natin yan. Okay. Then, apply. Then, okay. So, mapapansin nyo, ito na yung mismong family natin. So, medyo ano lang yung glass natin. Pwede natin palitan siya na mas medyo mapansin. So, ito na lang. Okay. So, yun. Medyo nag-blue na siya. So, ganun ang paggawa ng ating Revit family. So, realistic lang natin. So, yan. Yan na yung mismong family natin. So, naano na yung material niya. So, yan. So, ganun ang ating paggawa ng ating Revit family. So, pwede na natin niyang baguhin yung mga dimensions niya dito. So, nakaset naman na siya ng maayos. Then, ang next natin is kung anong type siya, gagawin natin siyang furniture. So, paano natin siya masaset as furniture na type of family? So, kasi dito, makikita nyo, generic model lang siya. So, wala siyang tawag dito. Parang hindi siya na di-distinguish as a furniture. So, dito lang sa taas, makikita nyo parang may folder na dilaw. Click nyo lang yan. Then, pipili lang kayo dito kung anong type niya ng, kung anong category siya ng family para ma-distinguish siya as furniture. So, ito lang, i-click lang natin to, furniture. Then, i-okay lang natin. So, okay na siya. Maka-categorize na siya as a furniture na family. So, mapapansin nyo, naging furniture na siya.
So, kasi pag generic family, parang wala siyang category na ano. So, kung i-hide natin yung lahat ng generic models, ma-hide yun. So, kung sa visibility graphics, i-hide lang natin is mga generic model, tapos ito naka-category as furniture, hindi ito mawawala. So, ganyan na siya guys yung ating Revit family ng table. So, pwede na natin siyang baguhin yung mga sizes. So, try lang natin. So, sample, ang thickness natin is 15. Then, height, gawin natin 1 meter. Then, length is 1/8. Then, tapered support location is 75. Radius is, sabihin natin, 30. Then, top frame, itong part na to, medyo pakapalin natin ito, 125. Then, thickness is 75. Then, width is 1.5. Then, apply lang natin yan. Automatic nagbago na siya. Kung mapapansin, nag-adjust siya. So, ganun lang guys ang paggawa ng ating Revit family. So, siguro hanggang dito na lang yung ating tutorial regarding dito sa ganitong type ng family. So, sana patuloy nyo akong suportahan sa ating mga videos and tutorials para makagawa pa tayo ng ating iba't iba pang types of tutorial dito sa Revit. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po.